Saya kena dagang kena doon. So, yan po mga kanter. Ito po ay bahagi ko sa inyo. Ito po ay sa area ng Palayan. So, itong bato ng mga kanter ay isa tong hugis pagong mga kanter. So, tingnan natin mga kanter. Ate pong lapitan mga kanter. Itong bato mga kanter ay hugis pagong. So, itong pagong mga kanter ay dalawang direksyon o dalawang ulo sa tingin ko mga kanter. So, punta natin mga kanter. Ating lapitan yung bato na ating tingnan at ating suriin mga kanter kung ano ba talaga ang shape niya mga kanter o forma. Bakit to napakalaking bato mga kanter ay ginawang pagong mga kanter. So yan mga kanter, tingnan natin mga kanter. Yan po ang isang ulo mga kanter. O yan po. Yan po ay sa ang direction niya mga kanter, itong isang ulo mga kanter ay nandun sa patungong east mga kanter o direction sa east mga kanter. Yung isa naman ay nasa north mga kanter. So ito po ay mga kanter ay sa Palayan po ito mga kanter. Itong bato. So itong bato mga kanter ay tatlo itong malaki mga kanter. So medyo nakatriangle. So ito ang pinakamalayo sa tatlo mga kanter, itong bato mga kanter. So nandun dito tayo sa area sa Palayan mga kanter. So ito yung ulo mga kanter ay ang direksyon niya ay nasa north. Yung isa naman ito ay north mga kanter. Yung ulo na binidyohan ko mga kanter, nandun siya ang direksyon mga kanter. So go to north mga kanter ang kanyang direction. So mamaya mga kanter ate pong itong tingnan yun sa likod niyang mga sa katawan o sa likod itong bao mga kanter. So yan po ang north mga kanter, itong ulo ang directional. So doon siya nagturo sa unahan mga kanter. At ito na mga kanter ay going to east mga kanter. So mayroon siyang mga karakter na mga kakaibang karakter mga kanter. So titingnan natin, mayroon pang butas mga kanter. So ibig sabihin mga kanter ay nandito lang talaga ang deposito sa kanyang o malapit lang kaya mga kanter. So mamaya mga kanter ati pong titingnan itong mga iba pang mga marka na ating tingnan kung ano talaga ang nakalagay dito mga kanter. So linisan natin mga kanter para medyo maklaro natin mga kanter kung ano ba talaga ang minarka o mga guhit ito mga kanter, para malaman natin kung ano ang pang ibang mga karakter nito mga kanter. So may aso mga kanter na kasama ko. So happy hunting sa inyo mga kanter and happy weekend mga kanter. So itong bato mga kanter ay nagtataka sila kung iba talaga sa tingin nila dahil ang itong bato ay hugis pagong mga kanter. So itong direction mga kanter ay dalawa ito. Ang kanyang isang ulo ay nag-pointers doon sa north. Ito po yung sa north mga kanter. Ito po yung nguso ng isang pagong mga kanter. So dito tayo sa ibabaw ng mga kanter, itong bao mga kanter. So yun po ang binidyohan ko mga kanter, ay patungo yan ng pais mga kanter. So dito mga kanter sa harapan niya, dito po tayo sa ibabaw mga kanter. So isa naman ito yung going to east mga kanter, ang isang ulo ng pagong mga kanter. So dito sa likod mga kanter ay may ibang mga kakaibang mga guhit mga kanter. Ito po ay isang palatandaan na mayroong treasure dito. Hindi lang siya malayo, ay malapit lang dito mga kanter. Yung isa ay medyo malayo mga kanter. Ang kahulugan nito mga kanter ay galing sa east mga kanter, ay medyo malayo ito mga kanter ang kanyang nilagyan sa deposito mga kanter. So tingnan nyo mga kanter,
Yung isang bato na malaki mga kanter ay yun ang malaki din mga kanter. Tatlo ito mga kanter, ikatatlo yung pinatungan ko mga kanter. Yung isa naman ay sa dalawa mga kanter. So yung pinatungan ko mga kanter ay tatlo ito mga kanter. So ibig sabihin ay naka-triangle ito mga kanter. So yung ang pinatungan ko na bato mga kanter ay ito ang pinakamalayo sa kanilang tatlo mga kanter. So ibig sabihin ay nandito po ang ating tinatawag na orientation o basihan kung saan ba ang deposito mga kanter. So galing talaga mga Hapon mga kanter pag sila ang magbaon sa mga kayamanan mga kanter. Pag hindi ka wala kayang kaalaman ay hindi mo akalain na mayroon palang treasure sa area na ito mga kanter. So sa aking dito sa aking upakan na bato mga kanter na turtle, nandito po tayo sa ibabaw nitong bato na turtle, ang kanyang shape ng itong malaking bato mga kanter. So yan po ang direksyon pa north mga kanter. So galing dito mga kanter ay hindi lang malayo mga kanter galing sa north. So ito naman yung para east mga kanter patungo doon nagdireksyon. So malaki talaga itong bato mga kanter. O pag ganyan mga kanter ay masyado itong pag hindi ka marunong magdikod nitong mga kanter o mag-orientation mga kanter ay talagang mawawala ka mga kanter. So simple lang ito mga kanter pag tayo ay mag-orientation nitong ship o turtle o pagong mga kanter. So galing sa mga kanter ay mga 25 meters o 30 meters distance mga kanter bago mo makita ang doon sa unahan mga kanter ang deposito mga kanter. Yung isa naman mga kanter ito po ay sa north. So 5 meters lang dito galing mga kanter ang kanyang direksyon. So diyan po tayo magukay ito sa north mga kanter. Galing sa bato itong ship ng pagong ay 5 meters o 0.5 meters distance mga kanter dito sa go to north mga kanter itong ulo ng pagong mga kanter. So ganyan talaga mga kanter pag tayo ay mag-arimap o likod mga kanter. So ito po yung north direction mga kanter. So galing sa ulo mga kanter ng bao ay 4.5 meters o 5 meters distance mga kanter. Doon tayo maghukay nitong sa north direction mga kanter sa ulo ng pagong mga kanter. So yan po ang paglikod nito mga kanter. Yung sa man mga kanter nandoon sa ginagawang direction yung ulo sa bao o orientation mga kanter ay doon tayo maghukay sa o maghanap doon tayo sa east, patungong east o direction east ay nasa mga 25 o 30 meters mga kanter ang distance nito sa pagong mga kanter. So galing talagang mga Hapon mga kanter. Hindi mo kalain na mayroon para itong mga kayamanan na nakatago dito. So galing talaga mga kanter itong mga Hapon mga kanter. So malaki talaga ang palayan nito mga kanter. Ito po ay napakalawak na palayan mga kanter. So meron pong mga puno ng mga mangga o puno ng mangga mga at iba pang mga malapad dito ang palayan mga kanter. So tingnan nyo mga kanter. Tingnan mo yung bato na dalawa mga kanter. Ito ang pangatlo. So ito po ang pinakamalayo sa kanilang tatlo mga kanter. So ibig sabihin ay nandito ang orientation o directional mga kanter. So isa ay dalawa yan sa yung pang isa. So tingnan natin sa malapit. Malaki yan din mga kanter. So hindi pa natin yan napuntahan. Susunod mga kanter ay puntahan natin mga kanter para suriin. Baka mayroon pa tayo makita na iba pang mga marka. So yung pangalawa mga kanter ay hindi masyado malaki, pero malaki din yan mga kanter pag punta natin yan mga kanter. So itong pangatlo mga kanter sa pinatungan ko mga kanter ay kakaiba to sa kanila kasi ito ay hugis pagong o bao mga kanter. So yan lang po mga kanter at sana may natutunan kayo sa video na ito mga kanter kung paano mag-remap o
layout sa area mga kanter. So suriin lang ang mga bato mga kanter kung ano ba ang mga karakter o mga marka o ano ba ang ibig sabihin nito mga kanter. Happy Hello hunting sa inyo mga mga kanter. Ang God ka-hunters, bless this all is mga my kanter. Tid Hunter, ang inyong gabay sa pag-treasure. Mga kanter, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe at pakiclick ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod mga i-upload ko mga kanter. Shout out po pala mga kanter dyan to all Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy hunting sa inyo mga kanter. Mga kanter, kung ano mga kanter, lagi po tayo humingi sa ating may kapal na bigyan tayo ng kaalaman o karunungan para may cover natin ang mga treasure sites sa ating mga area mga hunter. So mga hunter, shout out po pala sa mga nag-hunting dyan. Palagi lang tayong mindset mga hunter para okay ang ating mga pagsasite mga hunter o pag